Mga nakakapanood po ng video na ito, binabati ko kayo ng magandang hapon. Alam nyo mga kapatid, meron akong nais ipakita sa inyo. Meron pong nag-comment sa atin at yan po yung kanyang comment. Yan kapatid, pakibasa po sa screen. Yan po yung kanyang paniniwala. Sabi niya, pag hindi ka raw naniniwala sa one save, always save, ibig sabihin hindi ka ligtas. Ang batayan pala ng kanyang paniniwala para ang tao malamang ligtas, kailangan naniniwala ka sa one save, always save. Alam nyo mga kababayan, mga kapatid, matindi yung gantong paniniwala. Ang batayan pala ng kaligtasan sa kanya para malaman ng isang tao na siya'y ligtas, kailangan naniniwala ka sa one save, always save. Alam nyo ba ibig sabihin ng one save, always save mga kapatid? Minsang naligtas, magpakailanman ligtas. Sa kanilang paniniwala na naiaral sa kanila ng kanilang mga mangangaral, once na sila'y sumampalataya, tanggapin nila si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, yung kaligtasan na natanggap nila, mananatili na to magpakailanman. Sa makatuwid mga kapatid, hindi na binabawi ng Diyos ang kaligtasan. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, pag ganyan ang ituturo mo sa tao, tinuturuan mong maging tamad ang tao. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Ang tao kasi pag ganyan ang iaaral mo, ligtas na siya magpakailanman, ang tao tatama rin ng gumawa ng mabuti. Maaaring ang tao, tama rin na rin na iayos ang kanyang buhay. Kasi nga, ligtas naman siya palagi. Pag ang tao nagkaroon ng maling pag-iisip o paniniwala sa ganyang aral, pwedeng mailigaw ang tao. Kahit hindi na siya gumawa ng mabuti, isip niya, lagi naman siyang ligtas Kahit magsinungaling siya, isip niya, one save, always save, sabi ng mga ngaral, ligtas pa rin siya. Alam niyo mga kapatid, ang kaligtasan, hindi lang dahil sa pananampalataya at pagtanggap lang sa ating Panginoong Hesus. Meron kasing sinasabi sa Biblia, ang kaligtasan meron niyang kondisyon na ibinibigay ang ating apostol. Ganito ang kanyang turo ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto ng 15 ng 2, ganito ang sabi niya. At sa pamamagitan naman nito'y, ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na ipinapangaral sa inyo. Maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan kapatid, sabi ni Apostol Pablo, no? Kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na ipinapangaral sa inyo, maliban na nga kung sasampalataya kayo ng walang kabuluhan. Sabi niya, ni Pablo, ligtas kayo. Kung, yan kapatid, may kondisyon, kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na ipinapangaral sa inyo. Yan, maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Napakalinaw niyan mga kapatid. Merong kondisyon ng kaligtasan. Hindi lang tatanggapin mo, sasampalataya ka, ligtas ka na. Tapos yung kaligtasan mo, one save, always save na, ligtas ka na, magpakailanman. Ganun ba kapatid ang turo ng Biblia? Sabi nga ni Pablo at sa pamamagitan naman nito, yan, ligtas kayo kung, yan kapatid, no? Walang hokus-pokus yan kapatid, kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na ipinapangaral sa inyo. Yan, ang linaw niyan kapatid. Merong kondisyon ang kaligtasan kung matyaga niyong iingatan. Sa inyo kasi kahit di na mag-ingat, laging ligtas na. Magpakailanman ligtas na. Kay Kristo may kondisyon din ng kaligtasan Yung mismong ating sinasampalatayaan na ating Panginoong Jesucristo, siya mismo nagsasabi, kailangan mo ring manatili sa Kanya, kondisyon niya yun. Kung hindi ka mananatili, impyerno pupuntahan mo. Kaya yung one save, always save, hindi yan totoo. O basa, Juan ng 15 ng 6, ganito ang sabi ni Jesus. Kung kayo'y hindi mananatili sa akin, kayo'y matatapong tulad sa sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga iyahagis sa apoy, at mga masusunog. Yan kapatid, tanong ko sa inyo, may kondisyon ba ang ating Panginoong Jesucristo? Meron. Sabi niya, kailangan manatili ka sa Kanya. Hindi lang sasampalataya ka sa Kanya, sapat na yon at meron ka ng kaligtasang walang hanggan. Sabi niya, kailangan pa ng taong manatili. Kung hindi ka mananatili, one save, always save pa rin ba? Yan kapatid, walang pandaraya yan. Napakalinaw niyang talata na yan. Sabi ni Jesus kung ang sino mang hindi mananatili sa akin, siguro naman maiintindihan mo yan kapatid.
kayong mga once save, always save, ay matatapong tulad sa sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iyahagis sa apoy at mga masusunog. Yan kapatid, no? Meron palang kondisyon yung ating Panginoong Jesucristo. Sumasampalataya ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya. Sabi niya, kailangan mo ring manatili. Kung hindi mo naman papansinin yung sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi mo siya paniniwalaan sa sinabi niyang kailangan mong manatili sa Kanya, sabi ni Kristo, wag mo siyang tawaging Panginoong Panginoon. Ayaw niyang tinatawag siyang Panginoong Panginoon ng taong hindi naniniwala sa Kanyang sinasabi. Ganito ang ating mababasa sa Lucas 6 ng 46. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Kung hindi naman niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Yan, kahit si Jesus ayaw niyang tawagin siyang Panginoon, Panginoon. Kung hindi mo naman ginagawa yung mga bagay na kanyang sinasabi. Sabi niya, manatili ka sa kanya. Kailangan manatili ka. Kayo, once save, always save, ligtas na. Siguro kahit hindi kayo manatili, palagi kayong ligtas Kaya nga once save, always save Kasinungalingan yan mga kapatid. Merong mga tao sa Biblia na kahit nakatanggap sila ng biyaya, winawalang kabuluhan nila yung biyaya. Kasi nga, pakiramdam nila, lagi na silang ligtas. Kasi nga, by grace, naligtas Yan ang paniniwala nyo, palagi nang ligtas. Kaya kahit anong gawin, laging ligtas. Kahit siguro magpakasama ka, ligtas ka pa rin Yan ang paniniwala nyo, kasi once save, always save Sa Biblia kapatid, pag winawalang kabuluhan mo na yung biyaya na binigay sa'yo ng Diyos, basa. Ikalawang Korinto ng 6 ng 1, ganito ang sabi. At yamang kalakip niyang gumagawa, ay ipinapamanhik din namin sa inyo na huwag niyong iwalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Meron palang mga tao na winawalang kabuluhan nila yung biyaya ng Diyos. Pakiramdam nila kasi nakatanggap na sila ng biyaya ng kaligtasan. Ginagawa nila, okay na to, ligtas na kami, kahit anong gawin namin, once save, always save, ligtas kami, hindi na nawawala ang kaligtasan. Kahit magpakasama na sila, gumawa na ng kasalanan, okay lang, ligtas naman palagi, at di na binabawi ng Diyos ang kaligtasan. Kaya yan, sabi ni Pablo, ipinamamanhik din namin sa inyo. Sa makatuwid mga kapatid, si Apostol Pablo nakikiusap. Huwag nyo namang iwalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Kasi nga kapatid, yung biyaya ng Diyos, iniingatan yan. Sabi ni Pablo, ligtas kayo kung matyagaan yung iingatan ang aking salita na ipinapangaral sa inyo. Yang kapatid, iniingatan yan. Kung hindi mo iingatan yung kaligtasan mo, winawala mong kabuluhan. Yan ang sabi sa Korinto. Kaya sabi ni Pablo, ipinamamanhik din namin sa inyo. Sa makatuwid mga kapatid, nakikiusap si Pablo na wag nyo naman iwalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nga, pag winalang kabuluhan mo yung biyaya ng Diyos, pwede hindi mo maabot yung biyaya. Kahit na may biyaya ka na, pwede pang mawala ang biyaya sa'yo. Pwedeng hindi mo yan maabot ng lubusan. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Hebreo, ng 12, ng 14 hanggang 15. Ganito ang sabi. Sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa tao, at kayo'y magpakabanal. Sapagkat kung ang sino mang wala nito, ay hindi niya makikita ang Panginoon. Napakaingatan ninyo na baka kayo'y hindi makaabot sa biyaya ng Diyos at kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Yan sabi ng Biblia, no? Sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa mga tao. Yan ang utos. At kayo'y magpakabanal. Merong utos na kabutihang gagawin. Kailangan magpakabanal ka at makipagpayapaan ka sa tao. Nandiyan ang pag-ibig sa kapwa, kapatid. Kung hindi mo yan gagawin, kung hindi mo gagawin yan, kapatid, sabi diyan, baka ang sino man sa inyo ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoon pwedeng hindi mo rin makita. At kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Yan kapatid, ang linaw niyan. Kayo lagi nang ligtas. Diyan nga, merong tao di nakaabot sa biyaya ng Diyos Utos makipagpayapaan sa tao at magpakabanal. Kasi kung di mo yan gagawin, hindi mo makikita ang Panginoon. At baka hindi ka makaabot sa biyaya ng Diyos. At bagabaging ka ng ng ugat ng kapaitan na sumisibol. Yan yung kasamaan, yung ugat ng kapaitan, sumisibol yan. Pwede mo pang mahawa ang marami. Kahit nga kapatid mo sa pananampalataya, kung puro kasama ang ginagawa mo, pwede mong maidamay Tularan ka umalis din sa Panginoon
ang tanong, ligtas ka pa rin ba niyan? Sabi nga ng Biblia, hindi mo makikita ang Panginoon. Pwede kang hindi makaabot sa biyaya ng Diyos, kapatid. Napakalinaw niyan.